Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin tayo sa City of Love. Hindi pwedeng bumalik tayo ng Manila na hindi tayo nagfo-food trip. Pupuntahan natin ang kauna-unahang cafe sa Pilipinas kung saan madalas nagkakape ang mga locals. Siyempre, di pwedeng hindi tayo magbabatchoy. Matitikman na rin natin ang popular na siopaw at meatballs ng Roberto's. At bukod sa mabubusog tayo sa pagkain, mabubusog din ang mga mata at kaalaman natin sa ganda at history ng Agatona 1927 Cafe Museum. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Agoda, hotels man yan or activities, heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Good morning, guys! It's our third day here in Iloilo, the City of Love. And in this episode, ito na yung sinasabi namin, hindi pwedeng pupunta kayo ng Iloilo, hindi kayo nagpo-food trip. So pupuntahan natin yung ilan sa mga popular na kinakainan ng mga locals. Restaurant. And pupunta rin tayo sa isang medyo unique na restaurant. Lahat yan, siksik-lig-lig. Mabubusog tayo sa episode na to. Tara na, sakay na tayo. Tapat na tapat lang to na accommodation natin. Dito rin tayo sumakay papuntang Haro kahapon. Dito lang sa tapat mismo ng accommodation natin. So papuntang La Paz, kailangan natin magdalawang salin. Sasakay pa tayo ng isa pang jeep pagbaba natin. Dito tayo binaba sa Halandoni Street. Corner. Ay, maambon. Ang tirik-tirik tong araw, tapos umaambon. Oh, ito na kaagad. Corner ano to, bes? Para magkaroon sila ng idea. Basta dito sa may Thalia, doble cara. Ano? Ano? MG Halandoni din. Ito Halandoni. MG Halandoni. Tapos meron namang Egypt, tapos meron ding jeep. So guys, ang nasakyan nga pala natin, regular jeep hindi na lang namin naipakita. Sabi niya natin pamasahe, 15 pesos. Yes, and dito tayo binaba sa La Paz na plaza. Tapos lalakad na lang daw tayo. Actually, yung maganda rito sa Iloilo, ang dami naming nadaan ng plaza. Kada lugar, meron talagang plaza. Haro Plaza, Molo, Plaza, tapos yung Plaza Libertad. O tara, pasok lang tayo dito sa 7-Eleven na Eskinita. Or, I mean na daan. Ay, para pati yung ano, pakita namin sa inyo. Baka kasi magdi-DIY din kayo. Tapos gusto nyo mag-food trip. Meron lang tayong maging guide kung paano makakapunta. Ang pupuntahan kasi natin yung La Paz Market. Nandun kasi yung hilera ng mga La Paz Batchoy. Dito lang tayo pumasok sa 7-Eleven. Pupunta tayo dito 2 years ago. Ito yung Jollibee, tapos ito yung Petron. Ang alala namin, dito yon. Dito. Tapos ngayon, ito na siya. Bago na pala. May renovation na palang naganap. Mas organized na ngayon. O ngayon nahanapin na natin kung nasa. Unlike before talagang pagpasok mo, puro hilera na. Hanapin natin. Last time kumain tayo sa Netong's. So ngayon iba naman yung tikman natin. And guys, alam nyo ba, hindi kami nag-breakfast. Nag-skip kami ng breakfast for this. Kasi buong araw talaga puro food trip lang gagawin natin. Ay, ayan, para na sa ladyang merong ano, food court. Ay, very ano, yung sa Singapore, yung datingan niya. Ayan o. Pero mas maliit lang to. Ito na yung mga La Paz Batchoy na hilera. Ito yung Netong's. Diyan tayo. Ay, mas kumanda na, no? Oo, naging AC. Oo, naging air-conditioned na siya. Ito din ang ganda na, oh. Uy, ngayon pagandahan na sila. Ano to? Ted's? Ted's. Old-timer. Ano pa ba yung hinahanap natin? Netong's. Ano ba yung hinahanap? Ayan, Decos. Ito naman yung Decos. Ito naman yung tikman natin now.
Oh, ayan. Ayun, daming tao. Ay! Hello po. Oo nga, mas maraming tao dito. Guys, ito daw yung bestseller nila. Ito yung kanilang original Mickey means na paspachoy. noodles or pancit. Actually, Okay po. batchoy ko lahat yan. Batchoy ito lahat. Kumbaga iba-iba lang yung noodles niya. Okay po. Tapos ang pamaris dyan, puto. Yun po yung nakabalot sa daon na color green. Oo. Ano daw po yun? Saging po. Saging. Sige, try natin tong ano nila. Kung ano yung bestseller, of course. Sige po, dalawa pong extra Mickey. Heto na ang ating lapas patchoy. And nag-start to noong 1938 pa. At yung Decos ang tinuturing na father of all lapas batchoy. Tandaan nyo ha, not mother, not sister, father. Ayan, meron din naman siyang chicharon, tapos may pork, and then, ano to bes? Intestine, and then atay. O, tikiman na, of course. Ay, meron pa nga pala tayong puto. Itong puto, 300 pero isa lang na kinuha namin na Enzo, 35 pesos. Tikman na natin. Huwag muna tayong magagay ng kahit anong pampalasa. Yung original taste niya muna or timpla. Sarap. Ang linamnam. Tapos ito yung ano, yung parang pakiramdam ko yung noodles, may lasa din Nag-add siya. ng flavor, no? Pag sumama sa sabaw, Yes. sa toppings. O in fairness naman, ang linamnam. Tapos ang hirap niyang i-compare. Kasi sa totoo lang, nakalimutan na namin kung yung lasa ng first na lasa na natikman Matagal lang namin. kasi 2 years ago. Kasi hindi naman tayo nito daily kumakain sa atin. So hindi namin alam yung lasa na pagkakapareho. Pero masarap. O lagay tayo ng kaunting paminta kung gusto niyo siya ng mas maanghang. Pero yung tikman tuloy. Ang tignan nyo yung noodles. Tignan nyo yung consistency ng noodles. Oh. Diba? Homemade kaya to? For sure homemade naman siguro to. Etong masarap na almusal. Pampainit ng ating mga sikmura. O, tikman naman natin siya kapag may puto. Kasi sabi, experience daw natin, isasawsaw daw. Mas okay daw siyang isawsaw. Ay! Diyos me, yung 3 piraso naman pala yung isa. O, tikman na natin. Tapos, isasawsaw daw. Sige, sawsaw ka din, bes. Inahati mo yung sa'yo. Sige, ako gusto ko buo. Charot. Ay, oh. Okay ba? Actually, yung puto wala naman siyang lasa. Kaya lang sobrang ano niya. Antik. Sobrang malaman na malaman siya. Sobrang nakakabusog naman to. Bumigil sa tiyan, no? Hindi kapag kapag medyo tumatagal siya sa bibig, nagkakalasa siya. Pati yung lasa nung nung dahon. Pero ito nga, masarap yung par sa box. Ako okay lang na walang puto. Kayo kung gusto nyo, go for puto. Ganito yung ginagawa namin dyan. Inuubos muna namin yung sabaw. Kasi, only sabaw nga daw pala dito. Ito na yung sabaw. Thank you po. Yung pangalawang sabaw, ayan na yung kakainin na natin, pati yung laman. Grabe, umuusok mo. Yung sa akin din, bes. Diba? Eto, kakainin na talaga natin. Yung kanina, nagsabaw lang tayo. Sa mga inasal, only soup dito din. Only soup din. Meron para siyang daan dito. Yan, ito yung nasa gilid na part. Sila pala yung nasa bungad. So, from Petron, kung gusto yung dumiretso na sa mga batchoy, dito pala sa gilid ang daan. Ayan o, Nix, Teds, tapos Netongs, and Decos. Magkakahilera na sila. Gusto muna nating mag-hi sa ka-authentic nating si Jelly. Nakasalubong natin siya Nice dito. meeting you here po. Lagi na tayong pinapanood ni Mami Mami Edna. Hello, Mami Edna. Sana next time tayo naman magkasalubong. Ito nga pala guys, yung opening hours nila dito ay nag-start sila ng 6:30 and yung last cut-off nila sa gabi ay 6:45. Yes, so 6:30 a.m. to 6:45 p.m. So mahaba-haba yun. And Monday
to Sunday. So bakit tayo bumalik dito sa loob ng palengke? Kasi meron pa tayong isa pang pupuntahan dito na hindi namin napuntahan before. We are back sa loob ng palengke. Tingnan natin kung open na. Ito naman yung Madge Cafe. Based sa nababasa natin, ito yung kauna-unahang cafe in the Philippines. So saan ang daan? Parang dito sa labas. Second floor. Ang laki ng pwesto niya, parang buong kalahati ng second floor. O, let's see kung saan yung daan. Papunta ng Madge Cafe. Bumalik lang tayo dito sa entrance. Pajikot-jikot daw tayo. Hindi kasi namin alam pa. Nandito pala yung hagdan. Ayun na, meron naman. Madge Cafe. Diba? Nasa Iloilo pala yung first ever cafe in the Philippines. Halos yung second floor, kanila lang. Ayan, Ay, hindi naman, ang OA lang na. Hindi pala, sorry guys. Ano pala? Iba pala, iba na. Dito naman sa taas, kapihan. Ayun, neneng kapihan. Ito pala sa kanila, sorry naman. Mga kulang-kulang 1/4. Mga 2 Oo. 3 stalls pala sa kanila. Pero hanggang doon sa loob, meron sila. So, malaki yung area. Uy, nakakatawa dito. Tama din yun. No? Parang sa ganun-ganun kainan. Yun nga lang, kompetensya. Imagine may isang area na puro lapas batcho. Tapos may area naman na magkakape ko. Doon tayo punta sa kapihan na lugar. Tapos pipili ka na lang kung saan. So, okay yun. Hanap muna tayo. May rice bowl sila. Actually, may rice meals din sila. Pumunta na. Ang dami kasing tao din namin sa inyo may pakita. Meron silang parang medyo karinderya yung dating din. Walang price yung menu nila. So, tignan na lang natin later. Pili lang muna tayo yung mga hot drinks nila. Tapos, meron din silang cold drinks. Ito naman yung sinasabi namin sa inyo na meron silang rice meals. Wala ding wala ring price. Tanong natin kung anong bestseller nila. Guys, ito pa interesting dito. Meron ditong mga mugs, yung mga regular customers na nila. Parang, opo. Thank you po. Parang part na ng family. So, meron na sila ditong sariling mug. Tapos, dinadala na lang nila kapag iniiwan na dito. Tapos, ito ulit yung gagamitin nila. Ayan, kapag bumalik sila rito or nagkape sila dito. Diba? Hello po. Diba? As in, parang part of the family, no? Ay ngayon sabi, welcome home. Yun yung sinasabi. Ayan, merong mga umiinom actually na ang gamit nga nila, yung mga mag na meron ng pangalan. Ito, kasulad dito. Si Jamboy. So tayo, dahil wala, generic. Logo lang Ayan, nila tayo. Plain Madge. Ito na yung order natin. Yung betchokoy. So parang inisip ko para sa atin ito yung bicho-bicho. Tapos, yung coffee naman nila, ang na-recommend nila sa atin yung medyo regular with milk. Ito nga pala ay 75 pesos. And then, yung betchokoy naman ay 40. Tikman na natin yung coffee. Uy, actually dito mapipil mo yung warm na pagtanggap. Oo. Kanina, tinatanong, first time mo sa Iloilo. Dinig ko, first time mo dito sa sa Madge. Sabi ko tuloy, oo. Oh, welcome home. Tapos meron nga pala dito extra asukal kung gusto nyo. At may coffee din. Coffee ba to? Ano ba to? Pampatamis to. Ano to? Parang yung... Ay, hindi. Asukal na pula. Yun siya. Tapos ito naman, hindi to puti. Segunda. Tawag na Tapos ang alam ko, di ba yung bicho-bicho kasi sa atin, meron kasi siyang Sugar. So malamang pwede mo tong lagyan. Anyways, daldal time. Tikman muna natin tong coffee. Wala siyang asukal. Walang sugar. Wala siyang sugar. Ano lang siya? Black coffee and milk na talaga. Alam niyo kung ano yung maano mo talaga? Ang bango. And nakita niyo naman kanina kung paano siya piniprepare. Huwag lang sanang mahulog ko yung Walang lumalaglag Ayan. Hindi sanay na yung asukal, tinatakta. Tinatakta ako. Matikman na nga natin.
Actually, masarap to. Siguro mga isang kutsarita lang. Parang tama lang yung tamis niya. Tapang pa dyan. Actually, yung tapang yung mapipil mo. Pero hindi siya yung tapang naman na nananana Ay, hindi siya yung matapang na mapait. Hindi, hindi. Bulat-latin natin si Bet Chokoy. Kasi baka ma-surprise tayo, meron pala siyang palaman. Itong first, wala. Ito, wala din. Wala talaga. So, magiging lasa niya nga lang talaga, if ever, kung gusto niyo ng matamis, yung asukal. Tikman muna natin siya ng walang asukal. Parang may butter pala. May butter. Siguro natunaw lang sa akin. For me, kahit wala ng asukal, masarap Pwede siya. na. Pwede Lasa na. Tapos malaman din yung loob niya. Lambot, no? But for me, mas okay siya na walang sugar. Tapos yung kapag may laman na, yung kunyari nasa bibig mo siya, tsaka kainom ng kape. Ano sila? Partner talaga sila. Perfect partner. Maghahalo talaga yung lasa. Harap. Isa pa. Sarap. Hindi mo kailangan ng tamis, no? Ang gulo namin. Meron pala ditong daan. Dito tayo galing kanina. Ayun pala, may hagdan pala doon. So, pag umakyat tayo, ito na yan. Meron dito mga stall na mga paninda. Tapos, ito na yung Madge Cafe. Meron sila rito parang pub-veranda. Dito sa park na to. And oo nga pala, since 1940 pa siya. So magtataka pa ba tayo kung bakit siya yung kauna-unahang cafe in the Philippines? Ang ganda naman ng ambience. Para kang nasa bahay lang talaga. Malaking pamilya kayo. Guys, yung schedule na dito guys, from Monday to Saturday, 6 a.m. until 6 p.m. Then pag Sunday naman, 6 a.m. until 2 p.m. Ayan. Alam niyo kung ano yung maganda sa kanya? Nagsimula, for example, dalawa lang yung nag-uusap. Maya-maya, after mga 2 minutes, may darating na, magiging 3 na sila, magiging 4, 5, 6, 7. Nagiging meeting place sila to, no? Yes. Tapos alam niyo yun, yung lahat nagkukwentuhan, nag-uusap tungkol life, business, lahat. As in, para kayong isang malaking pamilya na nagkakape. Ganun siya. So, yung ingay niya, hindi naman siya yung nakakairita. Yung masakit sa tenga, Hindi siya yung ganun. sakit sa tenga. Kasi kumbaga alam din nila kung paano. Pero yun, nakakatuwa lang na lahat talaga dito, parang komportable lang, parang tahanan nga nila. Again, ang sasabihin nga sa'yo pag pumunta ka rito, welcome home. So ayan, pangalawa na! And magti-10 a.m. pa lang, aga pa natin. Ang next stop natin, babalik tayo sa Haro Plaza. So ang gawin natin, tatambay muna tayo sa plaza, magsa-sound trip tayo habang sarado pa yung pupuntahan natin or kakainan natin. And from here, isang sakay lang daw tayo. Basta guys, tanong lang kami ng tanong kung ano yung sasakyan. Medyo litong-lito talaga kami pa sa transportation dito sa Iloilo City kasi nga salin-salin siya. Pero ngayon, isang sakay lang daw tayo. Bumalik lang tayo rito kay Decos. La Paz Public Market, Iloilo. And then dito daw yung sakayan. Ang sasakyan natin ay Haro Plaza CPU na mga jeepney. Kapag ka merong Egypt, mag-Egypt na lang din kayo kasi 2 pesos lang yung difference. Yun nga lang, kadalasan tayuan na. It's 10 a.m. and we are back here at Haro Plaza. Dahil sarado pa yung pupuntahan natin, ano muna tayo rito? Sound trip ulit Sound trip tayo. ulit tayo. Ito lang muna yung ganap natin. Magbubukas yung cafe na next natin, na titikman naman at 11:30 a.m. Yung panahon pa naman ngayon, makulimlim na makulimlim. Ang sarap lang nitong ginagawa natin. Ano ba ang masarap ginagawa kapag medyo maulan at makulimlim? Kumain, food trip at mag-sound trip. Tapos ito yung view natin, yung Haro Bell Tower. Diba? Actually, yung Iloilo, kahit hindi kayo mamasyal, mag-food trip lang kayo, for sure, mai-enjoy nyo na. So, mga 1.5 hour muna tayong nakatambay. Wala bang free Sprite ngayon? Wala, inaano ko nga, sinisipat mo nga doon, wala eh.
Time check, it's 11:25. Tayo ang magbubukas ng tindahan. Tayo magbubukas ng cafe. Gabi ko, ganda nung tugtog. Alam niyo bang lumipas yung oras namin na gano'n lang. Nakikinig lang tayo. Ngayon naman, tugtog through the years. Grabe! Oh, o nga no, sarap. Ngayon ko lang na-appreciate. Oo nga. Now, naintindihan ko na kung bakit merong speaker dito sa speaker sa mga Park nila. park. Para mas mananamnam mo yung hangin, ganyan. Yung pagtambay mo, kahit paano, Yes! Pagtawid lang ng Haro Plaza. Yes, ang ganda. Nandito na yung Agatona Museum Cafe. Grabe, nung 1927 pa siya. Ancestral house kasi ito na ginawang cafe. Pero parang kanina pa siya bukas. Hindi tayo nag-try. Tanungan natin. Sa bagay, ano pa rin naman kanina, busog na busog pa rin ako. Kung meron ditong molo, pansit molo, dito na tayo magpansit molo. Ito lang siya, oh. Sana dito tayo sa merong magandang view mapunta para mas lalo nating manamnam. Nandito na tayo sa Agatona 1927 Museum Cafe. Ito nga yung Alandoni Montinola Ancestral Home. At ngayon, cafe. Ay, ang ganda. Hello po. Magandang umaga. Anong oras po kayo nag-open? 11:30 pala talaga. So, saktong-sakto na. Uy, ang ganda dito pa lang. So, tignan natin kung magkano. Kasi ang alam namin, consumable ata dito. So, good morning, Good and morning welcome po. to Agatona 1927 Museum Cafe of Halandoni, Montinola po. So first po, we have two types of tour, guided and self-guided tour. So if you want na malaman po yung history ng bahay, so dito po kayo sa guided tour, so which is the published rate of 320, then 250 naman po kapag discount rates. So there po, you have complimentary brewed coffee, basil juice, or hot tea with heirloom cookies. But if you want po na kumain lang sa cafe, so museum plus cafe, so 350, 150 will be entrance, 200 consumable for the food and drinks. So, ito nga pala si Miss Jeneline. Siya yung mag-a-assist sa atin today. Good morning. Good morning. Good Welcome morning. to Agatona 1927 Museum Cafe of Halandoni and Montinola Ancestral. So first po, ipapakilala ko lang po sa inyo yung may-ari ng bahay. So siya po si Doña Agatona Arguelles D. Halandoni. So she built this house way back in 1927 with her husband, Don Roberto Halandoni. So dahil malapit na po maging centennial yung bahay, so yung family po ay nagdesisyon na buksan yung bahay para ma-share sa inyo yung rich history po dito. So it was fittingly named Agatona, 1927 in honor. And makikita niyo po sa picture yung lapida ni Don Manuel Arguelles. So si Don Manuel po, he is the former mayor of Biharo, and he was the one that supervised the construction of the church since day one. And as a distinguished benefactor of Biharo Cathedral, so he became the first layman po who burned inside this church. So bali makikita niyo po ito sa left wing ng Haro Cathedral. So most importantly po, Don Manuel is the father of Doña Agatona. And based kay Miss Jeneline, 80% pa yung original dito. Kumbaga, yung pinalitan lang, yung nasa bubong kasi yung nabomba nga daw before. Pero lahat yung windows, yung doors, lahat yan, original pa, pati yung hagdan. Ay, grabe. Pag-akit nyo rito sa taas, ang ganda. Ay, meron silang altar. Ito, oh. May pa-altar pa sila dito. Ang ganda. So this is Doña Agatona po. Yan po yung life-size portrait po niya. So kahit saan po kayo pumunta, yung mata niya, nakatitig po Ito, actually, parang ano siya. Tapos parang buhay na buhay yung mata niya. Yes. No? Grabe. So kahit saan po kayo dyan Oo. pumunta, talagang nakatutok siya, nakatitig po siya sa inyo. Oo. And also po, inawardan siya ng Pro Ecclesia Pontificia. At may award daw siya. Ito po yung Pro Ecclesia po. Mhm.
So for her continuous piety, charity, and material help to the church. Naku, si Doña Agaton na nakatingin sa atin hanggang dito. Buhay na buhay yung mata niya. Siguro po. Ganda pa talaga. Ito po ay binigay sa kanya ni Bishop James McCloskey po. Bishop James is the longest American bishop who served Haro Cathedral before. Tingnan niyo yung view. Sada, ganda ng view. Nandito na yung Haro Cathedral. Apakaganda. Tinatawag din po nilang parang billionaire's village po ito. Okay. Since yung mga nakatira dito is talagang napakayaman. Yaman. Then yung mga ano din po sila, mga asyendera po. This is the centerpiece of the house. And what makes it special po is the papal bull sa side niya. Ayan. So yung papal bull po, that is the public decree letter na binigay po ni Pope Pius XII kay Doña Agatona po na permitting na mag-celebrate ng Holy Mass inside his residence. So kasi po nung time nila before, hindi pa po siya allowed na mag-celebrate po ng Holy Mass outside sa Church, okay. So, ayan po yung paper or written letter po na from Vatican in Rome. Na pinapayagang magkaroon ng misa dito po. Yes. Wow, very So, historic yan na. po yung papal bull po Oo. written in Latin. Aha. So, original papal bull siya, while sa kabila po is translated naman sa Spanish. So, this is the formal dining area po, or the Commodore Formal. So, this is the 18-seaters, and nung time po ni Doña Agatona, only the member of the church lang yung pwede pong mag-dine dito. Yan. So, bali makikita niyo po dyan, original setup siya. Ayan. So, bali dito din po naganap yung mga historic events sila before po. Like the BBC or the Bishop Businessmen's Conference, the Luncheon for the Apostolic Nuncio, and the Papal Interage Dinner in which when Pope John Paul came here po sa Iloilo, so yung mga committee po ay dito nag-dine. While si Pope John Paul po ay nag-dine sa Archbishop Anas. Kasi po si Mr. and Mrs. Salandoni po, sila din po yung nag-organize nung pumunta dito si Pope John. Yung 1981 po ba yun or 82? 1981. 1981. Yes po. Ito na yung cafe. Ganda din. Actually, mapifeel mo parang part ka talaga ng home. Parang nasa bahay pa rin tayo. So dati po, this is the girls' bedroom of Ma'am Rosemary and Ito Ma'am po. Jean. Okay. So bali may 5 anak po si Sir Carlos and Ma'am Cecilia. Mhm. Then the living heirs is Ma'am Jean. Okay. Grabe yung mata nitong bata. Buhay na buhay. Sobrang bali ganda ng mata talaga? Opo. Ito talaga. Bali Ganda. 7 years old is namatay na siya. Kasi, 7 years That's old. wala siyang ano, Wala siyang, wala siyang matandang picture. Grabe yung mata ba? Oo, grabe yung mata, oh. So, parang buhay na buhay. And also, ito naman po yung 4th and 5th generation po ng ano. Ito po, lahat ngayon, nandito pa po sila. Mostly is dito din po sa Iloilo. Yung Aha. iba is sa Manila na po. Ito na yung mga, 5th generation na nila. 4th and 5th na. Fourth and fifth. Ang ganda nung, actually nadidistract ako in a good way kasi ang ganda nung loob, ang ganda din nung labas kapag sumisilip ka. Ayan, Ayan, oh. sa Haro Cathedral. Yes. And yung Haro Plaza. Ang maganda, pumunta kayo dito ng maaga, magkakaroon kayo ng pagkakataong mas solo yung lugar. May immerse ka talaga. Ganda, oh. Hindi pa man natatapos yung araw natin, meron na tayong highlight. For me, ito na talaga yung naging highlight ng food trip natin dito sa Iloilo. Hindi lang food trip, pati yung pamamasyal natin. So imagine niyo yun, nung tayo kahapon, nagtutour tayo, yung history na alam natin, ang konti-konti lang, pati nitong Haro Cathedral. And now, parang nabuo natin yung history. So, sobra siyang nakaka-immerse. And ako nga pala, dun sa baba, may nakalagay doon na hindi pwedeng mag-video ng guided tour. Pero tayo, inallow tayo. Kasi sinabi naman natin kung saan natin gagamitin. So, ayan. Maraming salamat po sa pagpayag na may video natin. Thank you po. Yes. And, ngayon, order na tayo. So, yung may free doon, lang naman siya, drinks lang siya. So, tayo, umorder na lang tayo. Hindi pa tayo nakakapagpansit molo, so tignan natin kung meron dito. Tignan nyo yung menu nila. Grabe. 5-star ang datingan. Parang portfolio. Oo. Oh, ito na pagbukas.
Diba? Parang kang tumitingin ng photo album. Tapos, ang specialty daw dito, ang usually in-order, itong tsokolate con ibus. Imagine niyo kung magkukonsumable kayo, pasok yung 200 nyo kasi 169 pesos lang to. Tapos hindi pa tayo nakakapag-pansit molo. Yung pansit molo is 199 pesos. Pasok din sa consumable. Tapos meron naman siyang service water. Diba? Kung gustong-gusto nyo naman ng history, magbabayad kayo. Wala siyang consumable, meron lang siyang drinks. Katulad ng ginawa natin, order na lang din kayo. Ayun, meron naman silang ibang pagkain, lalo na lunch sila nagbubukas. O, tara na, order na tayo. Ito na yung ating pansit molo. And then may kasama siyang garlic bread. Ito yung 199 pesos. Siyempre, titikman na kaagad natin yan. Parang hintayin na lang natin yung tsokolate Di ba gano'n? Tikman na natin. Dati, nung first time namin dito sa Iloilo. hinahanap ko nasan yung noodles. Kasi di ba, noodles kasi dito? di ba pansip? At akala natin Molo. dati sa huglan to. Oo, itong dumpling, kumbaga. Yung pala, dumpling soup pala talaga ang molo. Ako titigman ko kagad yung meron na. Okay. Masarap siya, no? Kahit wala pa ng bawang. Mhm. Tapos di ba yung first na tikim natin pasit mo sa natin, ano siya, lasang fried bawang lang. Ito masarap siya na Ito walang masarap. May konting lasa siyang miswa. Ito naman yung tsokolate con ibus. Tapos tinanong namin kung paano siya kakainin. So, pwede naman daw isisip mo lang itong chocolate or yung tsokolate. Tapos pwede rin namang isasawsaw mo. Depende sa'yo. Akala ko kasi ito yung sa yung 5-5-10. Yung di ba kasi sa Dumaguete, sinasabaw kasi siya. So, depende sa inyo. And then meron ditong, ano ba to brown sugar naman to, di ba? Ni-research na yun. So, ang tawag pala dito ay Mascubado. Mascubado. O, parang, basta yun, pampatamis. O, tikman na natin. Ito naman, tikman natin, bes. Ang gawin natin, wag muna natin lagyan ng ng as is something. muna, as is. Oo, tikman natin. Grabe yung pagkatik niya. Oh. Matabang nga siya. Kailangan talaga siyang sausawan. Sa akin kasi nalagyan ko ng mascubado, kaya masarap. Pero grabe yung kumbaga to suman no? Suman. Masarap. Yung walang dry. O ganun. Soft siya, na malagkit, of course. Ay, sausaw ko ka sa tsokolate. Pati yung alug-alugin ko. Napakatik din nung tsokolate. Sausaw natin dito. O, ikaw din, sausaw ka na din. Siyempre, hindi ako papahuli. O, yan mo talaga. Habang tumitingin sa Enzo, yung dito sa Iloilo, pansin namin, mas matatabang yung pagkain. Pero lahat, bibigyan ka ng something. Yung mga pang timpla. Yung doon din sa kape, di ba kanina? Tapos yung doon din sa, ang tawag nito, Lapas Batchoy. Kumbaga, meron ka namang panimpla, ikaw na yung bahala. Ito ang tabang din ng tsokolate. Matabang na matapang, masarap. Pero, alam mong kulang siya sa tamis. Kaya meron ngang Mascubado. Diba? Actually, nagko-complement lahat ng lasa. Nakaka-happy naman yung mga natitikman natin today. Wala pa tayong umingiwi. Kasi dalawa lang ako, guys. It's either Papa Jack, kinikilig sa sarap, o yung umingiwi. Or tatahimik. Tatahimik yung no comment, yung kain agad. Okay siya din. Pero ito yung talaga, promise. Meron pa tayong pa-dessert. Busog na pero magdi-dessert pa rin tayo. Ang pangalan niya ay Bayi Ice Cream. Bayi meaning babaeng babae. And it's 99 pesos. Hati na lang kami. So titikman lang namin. 2 scoops naman siya. Ang kaibahan niya, ito daw ay sticky rice ice cream. And ito daw ay family's favorite. So syempre tikman natin yung paborito ng pamilya. Ay matigas siya. Matigas. Iba yung niya. Parang Parang buo, no? Parang dry ice cream. Dry ice cream. Tikman natin. May pagmuya. Pero pwede mo naman siya, matutunaw naman siya sa bibig. Masarap Sige, din. ano ko muna? Hahawakan ko.
Masarap din, pero kung sanay kayo sa soft ice Ice cream. cream, baka hanapin niyo yung soft. Tingnan niyo, hindi kami hindi namin siya inaano pa ni Enzo, kinakalang. Pero in terms na lasa naman, Masarap yung masarap lasa. naman. Actually, masarap. Kaya lang kapag yun nga, again, pagka hindi ka sanay, kasi magaspang siya sa bibig. Ganon siya. Tapos na tayo. Grabe, ganda. Every corner, sobrang ganda. Bukod sa mai-enjoy nyo na yung food, ma-immerse pa kayo sa history and Instagrammable talaga. Kahit saan kayo tumingin. Small world na meet natin or nakasabay natin dito mismo sa cafe si Shanice ng Runaway Girls. Hi, Shani! Nice meeting you! Ngayon naman, palipas lang tayo ng kaunting Kabusugan kabusugan. Busog na busog tayo. Meron pa tayong isa pang itatry na talaga namang popular na popular dito sa Iloilo City. It's 4 p.m. Umuulan! Hindi na namin kayo naisama from Haro going here kasi umuwi muna tayo ng accommodation natin. Nandito tayo syempre sa Roberto's. Hindi pwedeng hindi natin to isasama. Nandito tayo sa JM Basa Street, Iloilo. Naku, umuulan. Ang plano pa naman namin, ilakad kayo sa Calle Real. Ay, daming tao, guys. Oh. Daming tao. Pila. May kumukuha naman ng order. Sabi ko, po. Tignan natin kung may maupuan tayo. Heto na yung order natin. Yung Roberto's Queen, 180 pesos. Tapos, yung kanilang meatballs, 45, 4 na piraso. And, nagbihon na rin tayo. Ay, naka-plastic! Ang init pa. Uy, alam nyo guys, kung ano yung nakakabilib doon. Pakita lang namin sa inyo, sobrang dami ng tao. Tapos alam nyo ba, nung umorder kami, wala pang 2 minutes. Ano na kaagad? Gawa na kaagad. Siguro naka-ready na. Sabihin natin. Oo, sige. Pero pakita ko lang sa kanila to. Ang dami kasi tao, hindi namin sa inyo may pakita yung menu. Ito na lang. O just in case lang, ito pa yung mga iba pa nilang pagkain. May mga pansit. Tapos meron din ditong burgers. And then, ito pa. Ayan. So marami kayong pagpipilian. Ay, ito pala yun. Yung Roberto's Queen pala, bacon, Chinese sausage, chicken pork adobo with egg siopaw. Tapos yung king naman, ham, Chinese sausage, tapos chicken pork adobo with egg siopaw. O, yun na yung pagkakaiba niya. Grabe, ang daming tao. Yung 155, patingin nga. Okay na din yung 155 na na pansit. Dami yung isa ko po. Dami. Enzo, buksan na yan. Parang deal or no deal. Tignan natin. 180 pesos. Gano'n siyang kalaki? Ito yung plato natin. So, kaya rin na. Ang mahalaga matikman natin kung bakit ba siya pinipilahan. Hindi naman to pipilahan for nothing. So, tignan natin. Bulat-latin na natin para makita natin yung laman. Hati lang kasi kami ni Enzo. Ay, okay. Ito yung laman niya. Meron siyang egg. Pero hindi namin alam kung itlog na pula siya o hindi. Although sabi ko naman na sa inyo kung ano yung laman niya kanina kasi queen nga tayo kung in-order natin. Grabe, no? Ano din siya? Siksik na siksik naman. To be fair naman. Ayan, oh. Hindi tayo binance, kumbaga. Nakakaloko. Naghanap ako ng ng sauce. Ano tawag doon? Hoisin sauce. Hoisin sauce. Patikman na natin. Diba? Binulat lang talaga namin. Tikman na yan. Baka naman ito kasi, Ano na siya? Masarap na siyang ulang. yes. Pero kung titignan mo siya, dry siya. Pero nasa lasa yan. Hindi na talaga kailangan ng sauce. Oh, totoo, dry siya. Pero masarap. Masarap. Malinamnam, no?
Alam niyo, lahat na nakain namin today, ang linamnam, no? Sarap niya. Sarap niya. Hindi, kung meron isang hindi malinamnam, yung puto lang. Yung puto naman yun. Ano naman? Yung puto naman kasi dapat talaga siya siksik siya. Oo. No? Sarap. Tsaka pag naubos mo naman to, Diyos me, busog ka na. No wonder ba siya pumipila. Oo. Hindi siya basta-basta hibla. Parang ano na siya eh, yung kanang adobo flakes. Oo nga, kasi adobo nga pa. Pero ang maganda sa kanya, ano no? Yung palaman, malambot yung kami. Ay, meron pala siyang ano, ito. Chorizo. Chorizo ito na ako ngayon. Chinese sausage. Sarap. Hindi na namin tinigilan. O, ayan siya. O, para lang makita nyo talaga, na buo-buo talaga. Hindi siya yung common na asado na nabibili natin, na parang hibla-hibla. Siya asin yun nga, adobo flakes. Next na tayo, meatballs. Eto may sausawa na siya. Amoy natin, suka ba? Suka. Ay, mukhang matamis. Tikman natin. Meron bang matamis sa Iloilo? Parang wala pa tayo natitikmang matamis sa Iloilo. Wala pang masyadong matamis sa Iloilo. Ang sarap yan. Sarap din. Pero mas ano ko nasa yung sausawan. Oo. Hindi rin tayo binreadings. Buong buo. I mean, siksik na siksik. Walang daya. Ano ba yun? Parang nagpo-promote na ako ng mga pagkain ng Iloilo. Pero ano naman kasi, Totoo naman. talaga kasi talaga. Big sin nga talaga kapag ka, Hindi ka malaking nag-food trip. kasalanan pag hindi kayo nag-food trip dito sa Iloilo. Sarap din ng meatballs. Pwede siyang ulam, to be honest. Kung maulam kasi ito. Isang mura niyo pa na. Sarap. And now, eto, wala naman kami nito expectations kasi sa nababasa namin, hindi naman nga ito yung recommended. Pero syempre, tikman na din natin. Kasi ito na yung dinner namin ni Enzo. Haluin natin. Actually, ang hirap niya rin haluin. Kasi punong-puno yung ano niya, styro. Pang 2 tao din siya. Lalo na kung magpo-food trip naman kayo. Grabe, yung laman, Chicken bihon tayo, di ba? Kaya siya merong chicken. Walang kakita-kwentang food vlog. Alam mo next itong parcel, kasi di ba mahilig ko sa pansin? Yes, ako talaga. Kaya nga nung nakita ko, kahit hindi naman siya kasama dun sa recommend, Magpa-order tayo ng pansin. order talaga ng pansit eh. Ito yung ano niya ha, yung sahog niya na Chicken. chicken marami din. And again, kaya siya tinawag na chicken bihon kasi nga, chicken, charot. Sarap din naman. Sabi no. Ang sarap mo. Pero kung hindi naman kayo talaga gutom, kahit wag na kayo magsama ng pansit, dito lang sa dalawa, sobrang solve na kayo. Makapag-siopaw lang kayo at meatballs, masasabi nyo na, ay, nakapag-Robertos na kami. Pwede na umuwi. Oo. Tapos na tayo! Yay! Nakaka-happy yung Robertos. Oo, nagulat ako kay Robertos kasi nagano kami, selfie kami. Biglang may sumingit. Hindi para siyang tao. Roberto. Oo. O, tara na. Konting lakad lang. Nasa Plaza Libertad na tayo. So doon na kami tatambay. Buti na wala yung ulan, After 3 minutes walk, nandito na tayo sa Plaza Libertad. Yung ulan dumaan lang siya, siguro mga 30 minutes, sakto naman kumakain tayo. So hindi natin siya na-feel. And meron nga pala ditong train. Akala namin, ito yung ano pa siya, part siya nung, ito mismo, yung train Railway system. na railway system before ng Iloilo to Capiz. So hindi pala. Based kay Google Map, ginagamit lang daw to sa paghahakot ng sugarcane. Steam train siya. Ay! Diyos mio! Nadulas pa ako. Buti na lang hindi nyo nakita. And then, eto din, ginagawa rin tong tambayan ng mga estudyante. And also, ayan, may mga nag-exercise din. Kasi meron ditong simbahan. Dito naman, pagkaliwa naman natin,
nandito naman yung City Hall. Bago tayo mag-picture sa train, punta muna tayo sa City Hall. Kaya sinabi namin sa inyo last vlog, na meron tayong mga hindi pa napuntahan. At huwag kayong mag-worry kasi pupuntahan pa natin. Ito yun, isasama natin siya sa food trip. Ito naman yung kanilang City Hall. Ang laki din ng City Hall nila, no? Mas fabulous yung City Hall kaysa sa Capitol. 5 p.m. na. Pero yung City Hall late ng mga 2 minutes. 2 minutes. Okay. Ayun, uwian na. Imagine nyo, di ba? Ito yung sinasabi namin sa inyo, City Hall, tapos may plaza, May simbahan. simbahan. Sa atin namin, City Hall din naman natin, may simbahan. Wala nga lang plaza. Walang plaza, oo. Ano pang gagawin? Picture na tayo dito. Punta naman tayo sa San Jose Parish Church. Mag-thank you tayo sa napakasarap na mga pagkain na tikman natin today dito sa Iloilo City. Grabe Iloilo, no? Pasabog. Pagdating sa mga plaza, hindi tinipid. Yes, at saka pangalagaan din nila actually yung mga heritage site nila. At merong speaker. Yes, merong speaker. Ba't dito parang wala? Ay, di ba kaulan pinapakain? Hindi, wala akong makitang speaker dito. Ay, oo nga, meron. Sa Iloilo, pag maghahanap yung speaker, dati namin. Oo. Ang sarap tumambay dito. Tapos makikinig, magsa-sound trip sana ulit tayo. Pasok lang muna tayo dito and then kita-kits tayo later. And eto na! Ano nga ba yung mga talagang tumatak sa amin, lalo na sa panlasa namin? Sa akin, yung sa Roberto's Siopaw, ang Yes. sarap-sarap Yes. no. No wonder bakit siya pinipilahan. Mhm. At saka yung tsokolate sa Museum Cafe. Yes, oo. So ako naman, paano ba? Sa ganito na lang, gawan ko na lang siguro siya ng mga kategory halimbawa. Okay. Napaka-safe. Kung pagdating sa pagkain, pakiramdam ko, yung Roberto's tumatak talaga sa akin, yung siopaw at saka yung meatballs. Don't get us wrong, yung pancit masarap. Pero syempre, pag pumunta ka naman dito, baka busog ka, hindi mo naman kayang kumain ng ganong karami. So yung dalawang lang yung makain nyo, okay na. Now, pagdating naman sa experience, iba pa rin yung naging dating sa amin nung Agatona 1972 Museum Yes, Cafe. kasi yun, parang bago ka kumain, parang nagkaroon ka ng background agad sa bahay. May history, no? May history ka agad. So para kang bisita na winelcome, tapos saka ka kumain. So iba din yun. And totoo din naman, masarap din naman yung pagkain. And sa totoo lang yung presyong ganun, mura na yun. Kasi parang nasa 5-star hotel or nasa talagang social na kainan. Diba? Or restaurant. Now pagdating naman sa feeling at home ka talaga, yung doon sa kapihan, yun? Sa Match Cafe. Oo, kasi doon talaga, parang buong pamilya kayo, magkakaibigan lang kayo. Yung nakita-kita kayo magkakaibigan, nagsalo-salo, over the coffee, gano'n. So, ganun siya. Yun lang yung 3 kategory ko. So, yeah. More than the food, ang totoo lang, it's the experience. Hindi na kasi yung pagkain Although masarap talaga yung mga pagkain na tikman natin, pero yung experience na talaga, habang kinakain mo yun, ganyan, and then ang dami mong nakakasalamuha. So yun, talagang na-enjoy talaga namin siya, and talagang nasatisfied kami. So kayo, sa mga nagpunta na dito, ano yung sa tingin nyo yung overrated? Ano yung sa tingin yung worth it? And ano ba yung sa tingin yung dapat nating i-recommend sa mga ka-Team Authentic natin dyan? Maraming salamat po. Sana po nabusog po namin kayo. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone.